Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano makakatulong itong e-files automation dashboard sa iyong business. Okay, ito yung makukuha yung letter sa amin. Ito yung letter of agreement. So, ilagay nyo dito yung date, yung pangalan ninyo. Then, basahin nyo lahat ng details dito bago nyo pirmahan dito sa may side. Kung nag-agree kayo. And then, ilagay nyo dito yung signature, printed name, complete address, email address, company name kung meron kayo, and then yung date kung kailan nyo pipirmahan. And then, kapag nagawa nyo na to, pwede nyo ibalik sa amin na meron ng signature. And after nun, pagka na-verify na namin itong letter na to na merong signature, ito yung susunod namin. Ito, makakatanggap kayo ng ganitong letter. Ito. So, endorsement to use e-files elite dashboard, non-transferable. So, naka-indicate naman dun sa agreement. Then, kami nang bahala maglagay ng name nyo rito and then yung date. Then, ito yung makukuha nyo. Dynamic date range, 5-day gross sales analyzer, sales scoreboard, delivery status hub, 5-month revenue radar. So eto, napaka-importante lahat to para ma-monitor nyo ng maayos ang inyong orders data. Pero ang isi-send ko sa inyo na video ay paano gamitin yung full package para meron kayong idea kung ano yung functions, ano yung benefits ng full package. So ano ba yung full package? Ang whole package ay ito. So meron tayong 5 na platforms, yung Suki, Shopee, Lazada, TikTok, and Facebook. Sa ngayon, hindi pa available ang Suki na platform. Pero naniniwala ko na by next month, magiging available na to. So ang pinagkaiba ng Suki, Shopee, Lazada, and TikTok, si Suki, 100% makukuha nyo kung magkano yung sales ninyo. Unlike sa Shopee, Lazada, and TikTok, meron silang fee, meron silang commission fee. I think nasa 15% yata yun. Pero kay Suki, wala kayong makukuhang, wala silang isa-charge sa inyo. So kung 1,000 pesos yung cost ng products, 1,000 yung makukuha nyo. Okay? So, ayun, meron tayong Shopee, Lazada, TikTok, and Facebook. So, lahat ng i-encode nyo dito sa 5 na platforms na to ay ibabato niya sa inventory. So, automatic yun. Naka-automated ito. So, hindi nyo kailangan ng additional staff para i-monitor or i-update ang inventory sheet nyo. Automated ito. Actually, tinanggal ko yung warehouse man namin kasi hindi ko na kailangan. Meron na akong inventory sheet. Automated na kasi yung dati kasing warehouse man namin, laging nagkakamali, laging mali yung bilang, laging sinasabi niya may stocks pa pero pag nag-order na, lalo na pag promo, yun pala kokonti na lang. So nagkakaroon kami ng penalties and violations sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kaya since paulit-ulit na nangyayari yon, hindi siya nag-i-improve. Ilang beses na namin siya kinausap, walang improvement. Kaya gumawa kami ng ganitong system. Then meron din tayong delivery support. So i-discuss namin yan sa video. Meron tayong accounting, automated din yan. Kailangan mo lang ng encoder. Then actually, kahit ikaw pwede ka maging encoder dito. Meron din tayong payroll, free payroll to kapag binili nila yung full package na to. And then dito sa baba, dito nyo makukuha yung sheet. So kailangan nyo lang i-click to and then mapupunta na kayo dun sa sheet na kung saan pwede nyo i-duplicate. Pwede rin dito. And then nandito yung step by step kung paano nyo magagamit yung demo. Click here. Then ito yung endorsement letter. So actually nasa taas yung full package. Tapos kung per product naman yung kukunin nyo, like example, yung inventory lang ang kukunin, ito yung makukuha nilang letter. So ito yun. Pagka inventory lang yung bibiliin nila,
1,998 yon. Instead of hiring people na kailangan yung bayaran monthly na 12,000 to 15,000 monthly na merong palaging nakaka-encounter ng error, ganun. So, eto na lang, 1,998 lifetime na yung nakagamitin. So, makukuha niya itong 5 na platforms and then inventory. So, hindi nyo kailangan ng additional inventory stuff dito kasi naka-automate na yon. So, di-discuss ko yun sa video. And kapag ka-delivery support naman, kukunin niya may 5 platforms, isang delivery support Google Sheet. Ang purpose nito ay para ma-monitor ninyo yung status ng mga orders. Sobrang ganda nito kasi hundreds of thousands yung matitipid nyo dito kasi para magkaroon kayo ng data kung ano yung mga locations, ano yung courier na nagkakaroon ng problema lagi. Para makapag-adjust kayo at makapag-create kayo ng plano kung ano yung gagawin nyo para bumaba yung RTS, para bumaba yung mga errors ninyo sa deliveries, ganun. So, ang ganda nito. And then, yung last, accounting. Ito, tulad ng sinabi ko kanina, hindi nyo kailangan ng experience para i-manage yung accounting department ninyo kasi dito sa Google Sheet na to, naka-automate na to. Ang kailangan lang dito, encode mo lang yung expenses, then automatic magko-compute na kung magkano yung profit ng company. So, ang ganda na to, super ganda nito. Okay? So, ang price nito ay 1,998, dati ay 4,998. Compare mo naman sa sahod ng isang accountancy or staff, nasa 18,000 yan, monthly. Okay, monthly yun pero ito one-time payment lang na 4,998. Pero ngayon, since naka-promo kami, 1,998 na lang. At since free yung kinuha nyo ngayon, ang makukuha nyo lang ngayon ay yung Suki, isang platform. Wala kayong makukuha ang Shopee, Lazada, TikTok, Facebook. Wala kayong makukuha ang inventory, delivery, support, at accounting, payroll na Google Sheet. Kasi ang free namin isang platform lang. Though pwede nyo i-duplicate ito at gumamit kayo ng ibang Google Sheet, pwede yon. Pero take note, hindi pwedeng ibigay sa iba. Kayo lang ang pwedeng gumamit. Kasi meron kaming nilagay na code dyan, naka-attach dyan yung pangalan ninyo. Okay, naka-attach dyan yung pangalan ninyo at malalaman namin kung kanino galing, kung sino yung nag-duplicate ng sheet na yon. Okay? So, ito yung ibibigay ko sa inyo. Itong 5 na features: dynamic date range, 5-day gross sales analyzer, sales scoreboard, delivery status hub, 5-month revenue radar sa isang Google Sheet lang. Ngayon, i-discuss ko sa inyo kung ano yung benefits nito sa company mo. Okay? Ngayon, punta naman tayo dito sa My Dashboard. So, meron tayong 5 features dito sa My Dashboard natin. Number 1, ito yung dynamic date range. Ito yun. Na kung saan pwede mong palitan yung date. Depende sa'yo. Like, let's say, ngayon ay March. So, nakalagay dito, March 1 to 31. So, ang date ngayon ay March 28. Okay. Ngayon, gusto mong makita yung data last month. Pwede mong ilagay ng February 1. Then, gusto mong makita yung data ng January. Pwede mong ilagay ng January. Or, pwede mong ilagay ng January to February. Or, month of January lang. So, kahit yung last year, pwede yan. So, balik natin sa may March 1 to March 31. Yan. So, napaka-importante ito kasi hindi mo na kailangang i-manual na hanapin yung mga data from previous months. Pero dito, 2 click mo lang, kita mo na agad yung data. Okay? So, yung pangalawa, 5-day gross sales analyzer. Ito, sobrang importante ito sa atin. Kasi kung ayaw mo na paabutin pa ng katapusan yung pagbabasa mo ng data, dapat araw-araw binabasa mo yung data mo. Kasi kapag mababa yung sales mo ngayon, tapos sales mo kahapon, tapos sales mo ng isang araw, hindi mo na dapat pinapaabot yon ng katapusan. Hindi mo na dapat pinapatapos yon ng isang buwan
or else sobrang laki na nang mawawala sa'yo. Tulad nito, itong 5 days gross sale analyzer natin. So last Monday, ang sale mo ay 963,000. Sumunod, 747. So dito pa lang, hinahanapan mo na ng solusyon. Inaalam mo na yung possible reasons kung bakit bumagsak yung sales. Hindi mo na dapat pinapaabot ng Wednesday. Kasi imagine mo, 747,000 galing sa 963, ilan ang 100,000 yan? Kung pinaabot mo pa ng Wednesday, mas malaki pa yung loss mo. Pag pinaabot mo ulit ng Thursday, sobra na yan. Pag inaabot mo pa ng 5 days, grabe, laki na nang nawala sa'yo. Kaya dito pa lang sa second day, ginagawan mo ng paraan. Dito sa graph na to, kung makikita nga pababa, from last 4 days, pababa. Okay? So imagine mo, no? Ilang 100,000 na kaya nawala sa'yo. Laki na. That's all, more or less 500,000 na. Ito pa nga lang, oh. Nasa 200,000 na to. Kung ito, so nasa ano to, 500,000 na to. Okay, itong dalawa na to. Ito. So mahigit 1 million pala yung loss nito. Okay, so pag pinaabot mo ng 5 days, ito yung data mo. Mahigit 1 million agad yung nawawala sa iyo. Kaya importante ito kasi na-analyze mo yung trend kung pataas o pababa. So dapat hindi tayo pababa. Dapat sa second day pa lang ginagawan mo ng paraan. Okay, yung next, yung sales scoreboard. So ito. So ito 'yon. So dito makikita mo dito yung mga staff mo, yung performance nila. So ang goal ay 800,000. So ang goal, ikaw bahala maglagay kung magkano yung goal ng bawat agent. So dito 'yan nilalagay sa data validation. So ikaw bahala, lagay mo diyan 100,000. Yan. So pagdating dito sa my dashboard, 100,000 yan. So nag-green na siya. So balik natin 800. Okay. Yan. So dito, makikita mo dito kung magkano yung sales ng staff mo. Makikita mo kung sino yung top performing agent mo. Para alam mo kung sino yung ipopromote. Para alam mo kung sino yung kakausapin mo na pwedeng maging team lead, na pwedeng magbigay ng tulong sa'yo kung paano mapapataas yung sales ng ibang staff mo. Or makikita mo dito kung yung staff na na-hire mo ay para sa sales ba talaga siya, or okay siya sa ibang department, okay siya sa support lang sa sa team, office staff, parang ganoon, pero hindi pala siya okay sa sa sales and marketing, parang ganoon. So kailangan mo siyang ilipat ng department. So eto, nakikita mo lahat ng sales nila. So in total 67%. So kung na-hit nyo yung 5.6, magi-green ito. At merong isa dito na green. So magtataka ka, bakit si Joseph na-hit niya yung 100%? 137 pa nga. Bakit yung iba hindi? So, anong mayroon kay Joseph? Anong mayroon kay Drex? Kasi si Drex 98% na eh. Anong mayroon sa dalawang to na wala sa iba? So, pwede kang ngayon mag-create ng meeting para mapag-usapan at matulungan nyo itong ibang staff mo at para ma-hit nyo yung goal ninyo. Okay? At next, meron tayong Delivery Status Hub. Ito, gross sales, total quantity, pending, confirm rate. So ito, sobrang napaka-importante to kasi na-experience ko dito yung ang laki naman ng sales, pero at the end of the day, bakit kapiranggot lang yung pumapasok sa aking bank account? So ang laki naman ng sales, pero bakit hindi tumataas yung laman ng bulsa ko, laman ng wallet ko, parang ganun, o yung bank account ng company. Ano nangyari? So dito, nakikita mo dito, asan yung pera? So from 3.7, ang delivered lang 1.5. So ang sabihin na natin, ito pumasok sa bank account. Bakit 1.5? Samantalang 3.7, almost 4M. So dito, makikita mo, nasa confirm pala. Malamang, yung staff mo, hindi nila, nakalimutan nilang magbago ng status. Ito. So, ito, in transit, ang date niya ay March 28. Okay, March 28 naman. Okay, sa pinakababa, check natin. So, ito, out of delivery yan.
Tapos ang date ay February 12. So magtataka ka ngayon, bakit out of delivery pa lang? Magto 2 months na. So i-check nyo ngayon. So babalikan nyo yung sales stock mo, i-double check nyo to. Kailangan nyo i-double check kasi pag hindi naka-delivered yan, ibig sabihin, hindi yan maka-count as delivered. Base dito sa may natin, kasi dito sa may natin, dito sa yung kita ninyo ay nakabase dito sa delivered. Kasi hindi natin pwede i-count yung gross sales kasi yung iba dyan mapupunta sa lost, mapupunta sa RTS, mapupunta sa problematic, parang ganun. So ang kina-count lang natin ito. Kaya dapat yung mga staff mo at least weekly nag-update sila ng delivery status. Then yung problematic naman, applicable lang to sa mga seller na may Facebook ads na naka-GNT. Ang ibig sabihin ng problematic, sila yung si Kuya Rider nag-deliver dun sa nag-order, yung pala walang tao. So hindi na-inform si buyer. Or nag-deliver si Kuya Rider, may tao nga pero hindi nakaiwan ng pera, walang pambayad. So yun yung mga concern sa problematic. So tayo as business owner, meron dapat tayong separate na department na nakatutok sa mga delivery status natin. Kaya dito na-create ang delivery support team. Yun yung trabaho ng delivery support team. Taga-monitor ng mga ito. Ito yung minomonitor niya. Kasi imagine mo 638,000. Paano pagka lahat yan na RTS? Ang laki nang nawala sa'yo, 638,000. So, ang gagawin mo na lang, kailangan mo na lang mag-hire ng additional staff na tututok dito sa mga delivery status na to. Let's say, meron kang 3 na staff. Ang sahod nila, sabihin natin 15,000 monthly. Meron kang 3. Itong 3 na to, sila yung tumatawag sa mga orders, sila yung nagme-message dun sa mga customers, nagre-remind sa kanila na paparating na yung order nila, kailangan nilang i-ready yung payment, parang ganun, upang sa ganun matanggap nila yung order. So imagine mo, gumastos ka lang ng 45,000 compare sa 638,000. So, anong gusto mo? Mawalan ka ng 45,000 o mawalan ka ng 638,000? So, kaya kailangan mayroon kang ganitong data para alam mo kung ano yung strategy, kung ano yung plano, kung ano yung approach mo upang sa ganon, hindi ka mawawalan ng pera. Next, yung out for delivery. So, kaya pala 1.5 lang yung delivered kasi yung iba nasa out for delivery. So, hindi ka worried. Kasi naglabas ka ng 3.7 million or ang gross sales mo 3.7 tapos dumating sa'yo 1.5. Hindi ka worried. Why? Kasi meron kang data. Yung ibang sales mo nasa out for delivery, 282,000. Okay? And, meron ka ring RTS. Ito yung sinasabi ko. Kung wala kang staff na nagmo-monitor sa problematic, tataas ito. Imagine mo 617,000. Pag hindi mo natutukan itong problematic, eto magiging 1.2 million yan. Compare dun sa 45,000 na gagastusin mo, pambayad mo sa staff mo. Compare mo naman 1.2 million mawawala sa iyo. Ang sakit nun. Okay? So, eto 16.44%. Ang normal na RTS rate na gumagamit ng Lazada, Shopee, TikTok, and yung 3 platform na yon ay nasa 5% lang. Sa ako nga last month 3% lang yung RTS rate ko. Sobrang baba lang nun. Pero kapag ka nag-Facebook ads ka, expect mo na mas mataas siya. Okay? And ito, lost, importante ito. Alam mo kung bakit? Kasi kinuha na sa iyo ng parcel, kaya lang nawala ng rider. Paano pag binayaran ka ng 50,000 pesos at wala kang data, wala kang exact amount kung magkano yung total? So, goodbye na yung yung mahigit 200,000 mo. Dahil wala kang data. Kaya napaka-importante itong lost data na to. Para alam mo kung lahat binabayaran ka. Ganon din sa canceled. Okay? And last, meron tayong itong last part na to, meron tayong 5-month revenue radar. Okay, so eto napaka-importante to. Like example, last November meron kang 7.1 million na sales.
Yung pagdating na December, bumaba ka ng 6.8. So kung ako sa'yo, hindi mo na dapat pinapaabot ng isang buwan yan. 1 million ang nawala sa'yo. Kaya dito pa lang, minomonitor mo na. In a daily basis, ginagawa nyo na ng paraan. Hindi na dapat pinapalampas yan ng isang buwan. Imagine 1 million ang agad nawala dito. Diba? Tapos, pagdating ng January, hinayaan mo lang. Hindi ka gumawa ng action. Hindi enough yung effort na ginawa mo, kaya bumagsak yung sales mo ulit. Hanggang sa pabagsak ng pabagsak. Ikaw yung tatanungin ko, paabutin mo ba ng 5 months bago mo gawa ng paraan? Of course not. Sa first month pa lang, in a daily basis, dapat ginagawa na natin ng paraan yan. Okay? So, ito yung importance ng dashboard na to. Kaya, kung sa palagay mo, mahal itong dashboard na to, promise ko sa'yo, mapapamura ka sa sobrang mura kasi ang laki ng matitipid mo dito. Ngayon, pag-usapan naman natin itong orders data na tab. So, ito yung sheet na dito natin ilalagay lahat ng data ng customer. Umpisa natin dito. So, ito yung sales agent, kung sino yung agent na naka-assign dun sa platform na yon or dun sa account na yon. So, ito naman sa fulfillment status, meron tayong dalawang klase ng status, fulfillment status at delivery status. Ang pinagkaiba niyan, ang fulfillment status kapag nasa atin pa lang yung products. Yung delivery status kapag wala na sa atin, ibig sabihin pag nakuha na sa atin yung parcel, nandun na sa courier. So meron tayong 4 na fulfillment status. Ito yung pending, confirm, fulfilled at RTS received. Sa delivery status naman, meron silang pending, confirm, in transit, problematic, out of delivery, delivered, RTS, lost, canceled. So, ito napaka-importante to para ma-monitor natin kung ilan yung lumalabas sa warehouse natin. Like sample. Or kung ilan yung ilalabas sa warehouse. Dito sa My Logistics tab, by the way, ang Logistics tab ay available lang ito sa paid version. Pero sa free version natin, hindi ito available. Pero discuss ko sa inyo yung importance ng logistics tabs natin. Pero don't worry, pwede ko kayo bigyan ng free na tab na logistics. Pagka naka-free kayo, pwede ko kayong bigyan ng logistics na ganito, pero may condition kasi yon. So, pwede nyo akong tanungin. After nito siguro, after nyo mapanood itong video, pwede nyo akong tanungin kung ano yung mga conditions para mabigyan ko kayo ng logistics na tab. Okay, ano ba yung gamit ng logistics? So, explain natin ngayon. Ang date ngayon ay April 7. So, sabihin na natin na wala pang na-endorse dun sa warehouse kasi wala pang nakalagay dito. Ang logistics ay kung ano yung mga products at ilan yung quantity ang ilalabas sa warehouse. Okay, so check natin. So let's say nag-encode si Julius at si Drex ng order ngayong araw na to, April 7, ito yun. At naka-pending muna. Ibig sabihin na naka-pending, bine-verify muna nila yung orders kung may kulang, kung yung contact number ba tama, yung details ba ng address tama, or kailangan ba nila ng pinpoint or kailangan nila ng landmark. Usually ginagawa kasi yon sa mga sellers na ang orders ay nanggagaling sa Facebook. Pero kapag ang orders ay galing sa Shopee, Lazada, TikTok, hindi na kailangan yon. Problema na ng courier yon kung paano niya hanapin yung address ng buyer. Pero let's say naka-pending siya. So makikita mo rito, wala muna nakalagay dito. Pero kapag ilalagay natin sa confirm, meron na agad. Okay? So, 100 na quantity. So, confirm. Alkaline C yung order. 100 na quantity. Yun ang ilalabas sa warehouse. So, hindi mo na kailangang mag-actual na count kung ilan yung alkaline C na ilalabas. Or, kasi kung minsan ginagawa natin dati, inaalam natin kung ano yung mga product na ilalabas sa warehouse. So, isang reduce, may 100 na reduce, merong Reduce Kids na isa, may Healthy Glow na isa. So, yun ang tinatype natin at sinasabi natin sa warehouse man kung ilan yung ilalabas niya.
Pero dito naka-automate na. So let's say lahat ng mga ito ay na-confirm na. So pagdating dito, ayan na yan. Magic, di ba? So ang ilalabas niya ng warehouse man ay 101 na Reduce Plus, isang Reduce Kids, and 3 shampoo, 2 filter, 2 knife. So automatic na yan. So ito na mismo yung i-endorse mo sa warehouse man ninyo. At ito na yung ilalabas niya. So hindi nyo na kailangan maglista ng mga product at yung mga quantity kasi naka-automate na yan. Okay? Pagdating sa free na version, wala po yan. Pero pwede ko kayo bigyan ng logistics na tab, pero may condition yun. Meron lang akong ipapagawa sa inyo na napakasimple lang. Then pag nagawa nyo yun, then pwede ko na kayong dagdagan ng logistics na tab. Okay? So meron tayong platform, dito nyo ilalagay kung ano yung platform. Galing ba yan sa Suki, galing ba yan sa Shopee, galing ba yan sa Lazada, Facebook, TikTok. Lagay nyo dito yung date. Take note yung format ng date. Hindi pwedeng 7 April 2025, hindi pwede yon. Hindi pwedeng 2025 April 7, hindi pwede yon. So dapat ganito yung format para tama yung para ito kasi magbabato kasi itong data na to dun sa mga ibang natin, like example sa dashboard ito. Okay, so kapag meron kang binago dito na format, expect mo na magkakaroon ka ng error. Okay, yung account, so pangalan ba ng shop name ay Glow Up, Shopee, click 1, so yan yun. So drag and drop down lang yan. Parang ganun. Okay, yung order ID, tracking number, kung sinong courier, so yan na yun, nakalagay na yan lahat. Product, okay. And then yung SKU, ito hindi ko naman kailangan to, pero kung sakaling kailangan mo, nilagay ko na lang dyan. Yung quantity, yung price, or SRP. Okay. SRP, name ng customer, contact number. Kapag ang order ay galing sa Lazada, Shopee, and TikTok, hindi ko na to kailangan. Okay, bakit? Kasi magiging useless lahat to. Kasi hindi mo naman siya matatawagan. Kasi hindi naman binibigay ng Shopee, Lazada, TikTok yung complete address o complete contact number. Kapag Facebook, galing yung orders, nilalagay ko talaga yung complete name at contact number. Okay? Kaya i-hide na lang natin to. Hide. Okay. Yung shipping fee, eto, nilagay ko na 0 kasi pagdating sa Shopee, Lazada, and TikTok, hindi kami nagbibigay ng discount sa shipping fee. So, lahat ng shipping fee namin, si customer yung nagbabayad. Pero kung sakaling meron kang promo, meron kang campaign na portion ng shipping fee ay ikaw yung mag-shoulder, yun ang ilalagay mo dito. Like example, ang total shipping fee ay 100 pero ang babayaran mo sa shipping fee ay 30 pesos. Lagay mo rito 30 pesos. Yung 70, si customer yung magbabayad. So, any amount na ikaw yung magbabayad, ilagay mo dito. Pero kapag si customer ang magbabayad ng shipping fee or yung platform ang magbabayad ng shipping fee, huwag mong ilalagay dito. Kasi hindi naman siya part ng expenses. Magiging part ng expenses yon kapag ikaw yung nagbayad ng shipping fee. Okay? So, dito ilalagay mo dito yung delivery status. So, ang ginagawa kasi namin, weekly nag-update kami ng delivery status. So, yan. And dito sa my right side, eto, hindi mo pwedeng i-edit ito. Kasi eto kasi nakakonect siya sa dashboard. So, kung ano yung date na niligay mo dito, yun din yung date na mapupunta rito. So, eto, hindi mo pwedeng i-edit yan. Ganyan lang talaga yan. Okay? And then, automatic na rin na mag-update to. Kung magkano yung pending, magkano yung confirm, base dun sa date na to. Ilan yung quantity. Sales agent, kung magkano yung sales ni Drex, ni Mark, Lenny, and so on. And anong platform, o anong account, magkano yung sales mo sa Glow Up, sa Shopee, sa Click 1, One Stop Shop, Healthy Options. Then, magkano ang sales per product, quantity. Then, yun na yun. Okay.
Meron pa ba tayong hindi na-discuss? I think tapos na tayo. Okay? So, kung meron kayong questions, kung meron kayong clarifications, i-message nyo lang ako sa aming Facebook page dahil meron tayong mga automation expert na pwedeng sumagot ng mga concerns nyo. Okay, salamat and God bless.